Nangarap ka ba na makaipon ka ng 100,000 pesos? Naalala ko tuloy nung ako'y nakasave ng 100,000 pesos, ang feeling ko, ang yaman-yaman ko na. But in reality, hindi pala yung 100,000 magpapayaman sa akin. Kung ano ang gagawin natin sa 100,000 at kung anong ginawa ko, pag-usapan natin to. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. Itong video na ito ay para sa mga taong na nakaipon na ng 100,000 and I'm going to show you exactly ano yung pagbabago na ginawa ko na hindi lang ako nag-ipon pero may ginawa ko sa 100K. Alam nyo, maraming tao po nag-iisip na kung may 100K ka, talagang maganda na yung parang kinabukasan mo. Pero ito yung na-realize ko. It's not about the money that you save. It's about what you're going to do with the money. And here's what I've learned. Pag na-reach mo na yung 100K mo, sa totoo lang, yung totoong magbabago sa buhay mo ay hindi lang yung kinita mo, pero nagkakaroon ka ng tinatawag na identity switch. Ano tong identity switch na ito? Yung parang dati sa'yo imposible, tapos naging posible. Yung parang dati sa'yo mahirap, pero ngayon nakamit mo na. So, pagka sinasabi mo na hindi mo kaya, tapos nagawa mo na siya, tapos pag natamaan mo na, nagkakaroon ka ng tinatawag na, ay, kaya ko pala moment, or kaya ko pala mentality. The moment you're saving cross, di ba, actually, nag-six figures ka na, something happens in your mind. You start believing already, ay, kaya ko yung 100. Kung kaya ko yung 100, kaya ko yung 200, kaya ko yung 300. Yun yung kagandahan. Nagkakaroon ka ng, ay, kaya ko pala. As a matter of fact, ito naman na next na realize ko. Pag tinamaan mo na yung first 100,000 mo, ano yung next na pinakamahirap na tamaan? Hindi yung next 200, 300, 400, 500,000. Alam mo, pinakamahirap na tamaan, yung next na 1 million pesos. From 6 digits to 7 digits. From 7 digits, 1 million. Ang next na pinakamahirap, hindi yung 2 million, 3 million, 5 million. Based on my experience, is your next 10 million. Ito yung trap kasi na hindi natin napapansin. Yung mga tao nakaabot ng 100,000 pero may nagsasabi pa rin sa'yo na imposible na mas malaki pang kitain mo. Ito yung tinatawag nating self-defeating mindset or self-impostor syndrome. Nung bata pa ako, parang feeling ko, laki-laki na ng 10,000 pesos. Pero nung na-realize ko, yung 10,000 pala, hindi pala ganun kalaki. Diba? I next go for next 100. From next 100, naging 200, naging 500. And then, nung tinamaan ko na yung first million ko, parang wow. The next 2 million mabilis, 3 million mabilis, 5 million mabilis. And then, nung tinamaan ko yung first na 100 million ko. And then, yung susunod na 100, 200, mabilis na rin siya. Guys, I just want to encourage you na talagang huwag niyong mamaliitin na mangarap. Because the first time na tinamaan mo yung pangarap mo, may proof ka, no? Na kaya mo pala. Hindi lang to parang ika nga pangako. And the proof changes how you see everything in your life. Pero bago natin pag-usapan, ano po ang pwede natin talagang matutunan sa itong idea na ito, I want you to subscribe on this channel para mas marami ka pang financial lessons na matutunan. Guys, warning lang may mga gumagawa po ng mga fake AI videos using my name para mag-endorse ng investment. I will never endorse any type of investment. If may makita kayo, please report it right away. Ingat. Back to our regular programming. Alam mo, ang kagandahan din. The second reason kung bakit I just want to urge you to really save for your first 6 digit na talagang ipon at saka income. Because pag tinamaan mo siya, you will learn the value of money. Ang ibig sabihin ng value money, panghahalagahan mo yung perang kinita mo. Hindi lang kasi siya get rich quick, hindi lang siya easy money. As a matter of fact, may napapansin ba kayo? Easy come, easy go. Pag kayo, pinaghirapan mo yan, bawat piso, pangangalagaan mo, just like what I remember, di ba? Nung dating walang-wala ako, talagang every piso count. Parang pinapahalagahan mo. Kaya nung kinita ko yung first na 1,000 ko, 2,000, 5,000, hindi ako gumagastos. Bakit? Kasi pinaghirapan ko Pero kung ito, mabilis mong kitain, di ba? Sinasabi mo na deserve ko to, nako, alam mo, mapupunta lang yan sa impulse buying. Kaya nga, after 100,000, a question shows up automatically, no? Before I make a purchase. Tinatanong ko lang tatlo yung questions ko yung sarili ko. Number 1, do I need it or do I want it? Number 2, can I pay cash or charge? Kung uutangin ko, hindi ko talaga bibilin. And then number 3, ang parating tanong ko, ano kaya magiging long-term effect nito? May long-term effect ba to? Meron ba tong long-term revenue? Pagka short-term lang, titiisin ko muna. Kung may long-term effect, like investment, yan ang unang ginawa ko. I invested in properties. Yan ang first na talagang pinag-ipunan ko. Ang kagandahan din dito, pag tinamaan mo na yung first 100,000 mo, alam mo, isa pang na-achieve, nagkakaroon ka ng security, nagkakaroon ka ng peace of mind, nagkakaroon
nagkakaroon ka ng safety net, nagkakaroon ka ng emergency fund eh. Naalala mo ba yung feeling na helpless ka? Pag nagkaroon ng emergency, parang, ayun, wala, utang ka na agad. Paulit-ulit lang yung cycle. That's the reason one thing that I promised myself, I never wanted to be relying on other people na mangungutang ako. Alam mo, grabe. Ang dami mong kaibigan pag may pera ka. Pagka wala kang kapera-pera, wala ka ng kaibigan. Kaya nga, when I finally hit my first 100,000, ang ginawa ko muna talaga, nag-emergency fund muna ako ng at least 6 months to 1 year. And when I hit my first 10 million, nagkaroon ako ng ulit ng safety net, hindi ng 1 year, ginawa ko ng 2 years, ginawa ko ng 5 years. Suddenly, just in case na may biglaan na lang nangyari, which nangyari rin sa buhay ko, at least meron kang emergency fund. Ang mahirap lang is this. Most people, ang nangyayari po, imbis na mag-invest sa protection, security, at saka sa long term, alam mo nangyayari, naiubos na sa instant, naiubosog na sa ika nga, deserve ko to, naubos na sa one-day millionaire mentality. May I ask, sino po sa inyo ang guilty? Type guilty sa comment section. And last but not the least, alam mo, pagka tinamaan mo yung first 100,000, hindi lang pera eh, hindi lang yung ipon eh, hindi lang yung identity shift eh, pero it helps you to build your confidence. And this is one thing that I do believe no, na napakahalaga, especially pag hindi mo pa tinatamaan yung 100,000 mo sa bank account mo. Kasi pagka tinamaan mo na yung confidence level mo eh, sa career mo, sa choices mo, sa yung pagkatao mo, ay talagang tataas talaga yung level. Sino sa inyo dito, you have this old self-image na sinasabi mo, hindi ako marunong sa pera, hindi ako disiplinado sa pera. Type me sa comment section. Pero believe me, maniwala ka. Pag tinamaan mo yung first 100,000 mo, alam mo, sasabihin mo, ay, kaya ko pala. Ay, disiplinado pala ako. Ay, kaya ko pa ito palakihin. So, nagbabago talaga ang perspective mo. Because in the end, you're not just building savings, you're building a new version of yourself. Na confident ka na sa pera, hindi ka natakot sa pera. Kaya remember, I want to encourage you. Pag tinamaan mo na yung first 100,000 mo, you go to 1 million. Pag tinamaan mo na yung 1 million, go to 10 million. Pag tinamaan mo na yung 10 million mo, go to 100 million. Pag tinamaan mo na yung first 100 billion mo, go to 1 billion. Again, walang masama dito. The reason why I want to teach you because I want to help you to be set free. So here's the truth about your first 100,000. Again, it's never about the money. It's about proving yourself that the impossible can become possible. And then, pagka tinawid mo na yun, yung first 100K mo, yung 200, mabilis na. 500K, mabilis na. Yung next na challenge mo is the 1 million pesos. So, I want you to know right now, magkano na kaya ang naiipon mo? Malapit ka na ba sa first 100K mo? Comment below. And then, babasahin ko lahat yung mga messages nyo and I want you to know exactly. Okay, ito yung gagawin ko. Pag marami sa inyo magko-comment, gagawa ako ng video, sasabihin ko sa inyo, saan mo dapat ilagay yung 100K mo to make it grow. Okay? So, I will break it down how compounding interest can help you multiply your money. Pero kailangan mag-comment kayo sa comment section. Again, see you at the comment section. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.